Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Top-notcher sa likod ng name withheld sa March 2026 PLE, kinilala na. Lalaking sinuotan ng t-shirt ang bantayog ni Manuel Quezon, sinita ng alkalde ng Real. LTO pinagpapaliwanag ang ex-mayor vlogger na nag-viral matapos paghabulin ng empleyado mula sa isang gas station. DJ Priest nagpamalas ng talento sa isang massive rave sa Buenos Aires sa Argentina. Life jacket mula sa Titanic na ibenta sa halagang halos 54 million pesos. Panibagong species ng reptile na nabuhay 200 at 30 milyong taon na ang nakararaan na diskubre sa Brazil. 20th Anniversary World Tour ng Big Bang kasado na sa August. At Ben & Ben, Cup of Joe, TJ Monterde at Horizon nagpasiklab sa Round Festival 2026. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, matapos ngang ilang linggong pagtataka online sa kung sino nga bang nanguna sa katatapos lang na 2026 Physician's Licensure Examination, ay sa wakas ay inanunsyo na ito ng Professional Regulation Commission o PRC. Kung sino siya, kilalanin sa report ni Dustin Bayog. Ipinakilala na ng Professional Regulation Commission o PRC ang nag-top 1 sa Physician Licensure Examination nitong Marso 2026 na unang dineklarang name withheld. Sa updated post ng PRC, kinilala si Dr. Erwin Ken Parcaso mula sa Lyceum Northwestern University ng Dagupan City, Pangasinan bilang top-notcher ng PLE 2026. Bumuo sa pagbati para kay Dr. Erwin lalo na sa kanyang alma mater at maging mula sa mga netizen na kabilang sa mga nagtaka sa name withheld na unang nilabas ng PRC. Kaugnay nito, nagsalita na rin si Dr. Erwin tungkol sa kanyang naging karanasan bago maging isang ganap na doktor. Sa isang Facebook post, inilahad ni Dr. Erwin ang kalaga ng pag-show up sa bawat karanasan sa buhay. Siya raw kasi ay masasabing third taker ng PLE. Sa una nitong attempt ay naging hati ang kanyang atensyon sa pag-review at sa bagong yugto ng kanyang buhay sa pagiging ama dahil buntis ang kanyang asawa. At sa ikalawang attempt ay hindi ito nagpakita sa exam day at inamin na hindi pa ito handa. Pero hindi ito dahilan para tumigil sa pagiging doktor, bagos ay nagbigay lamang ito ng panahon para maganda, maghilom at huminga. Kaya nung lumabas ang resulta nitong Marso, ay akala nito na hindi siya pumasa at nagawa pang sisihin mismo ang tao sa likod ng name withheld dahil sa pagkakala nakaapekto sa curve ng passers ang resulta ng kanyang exam. Pero siya pala ang nasa likod ng name withheld at dito niya natutunan na hindi ang mga exam ang malaking kalaban kung hindi ang ating mga sarili. Kaya ang hamon nito sa lahat na magpatuloy at mag-show up at ang anumang failure sa buhay ay hindi katapusan kung hindi sa paghanda para sa buhay na puno ng pasensya, pagpapakumbaba at kabutihan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na trending story, sinita ng lokal na pamahalaan ng isang lalaki sa Real sa probinsya ng Quezon dahil sa kakaiba nitong ginawa na nagpakamot ulo sa publiko. Ang lalaki kasi hindi lang nilinis ang bantayog na dating Pangulo na si Manuel Quezon, kundi binihisan pa ito ng pulang t-shirt. Kung bakit niya ito ginawa, alamin sa ulat na ito. Mula sa libro, telebisyon, mistulang nabuhay ang iconic Disney character na si Winnie the Pooh na di umano ay namataan kamakailan sa Real sa probinsya ng Quezon. Pero ang sikat na teddy bear, tila tumangkad at parang nakasuot pa ng pantalon. Tingnan ng maigi ang picture dahil ang sa unang tingin na Winnie the Pooh
ay bantayog pala ni dating Pangulong Manuel Quezon na binihisa ng pulang t-shirt. Ang salarin na kinilala bilang si Jonathan agad natundon at iniharap kay Real Quezon Mayor Julie Ann Makasaet. Pwede ka maglinis noon, pero hindi mo pwedeng damitan. Pwede mo siyang punasan, pwede mo siyang linisin. Nilinis ko po yung loob na yun bago ko yung pinunasan siya. Tapos ay, sabi ko, yung damit ko kayo binigay dito. Binigay ko na kanya. Hindi ko na babuhin ko yung damit na yun. Hindi ba? Okay, wala ka pa ng damit. Okay lang po, meron pa naman yun. Paalala ng alkalde, hindi pinahihintulutan ang ginawa ng lalaki lalo't may historical value ang naturang monumento. Mahigpit din itong ipinagbabawal sa ilalim ng iba't ibang batas gaya ng National Cultural Heritage Act of 2009 at Presidential Decree 1505, kung saan ang sino mang mapatutunayang lalabag ay posibleng patawan ng multa na hindi bababa sa 200,000 piso at kulong na aabot sa higit 10 taon. Ginawa naman itong biro ng mga netizen, lalo't ang insidente ay lumutang sa gitna ng pambabatiko sa Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government, kung saan basta-basta na lamang tinitikitan ang mga nahuhuling nakahubad sa labas ng kanilang bahay. Anila, baka raw kasi tiketan si Quezon, kaya niya ito binihisan. Si Jonathan, nangakong hindi na uulitin ang ginawa pero humirit pa na hindi lang wawalisan, kundi dapat din anyang taniman ng rosas ang paligid ng bantayog ni Quezon. Isa si Quezon sa mga pangunahing nagtaguyod sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Gayon din ang nagdeklara sa Filipino bilang pambansang wika ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, pinagpapaliwanag pa rin ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang isang ex-mayor at vlogger na nag-viral dahil sa tila hindi nito magandang content. Marami kasi ang hindi nagustuhan ng ginawa nitong pagpapahabol sa tila isang gasoline attendant sa umaandar nitong sasakyan sa ilalim ng tirik na araw. Ang buong kwento tutukan sa report na ito. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO at pinagpapaliwanag ngayon ang vlogger, driver at rehistradong may-ari ng isang sasakyan na sangkot sa viral video sa social media, kung saan makikitang hinahabol ng isang gasoline station attendant sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Alakapan, Cagayan ang isang sasakyan matapos umalis nang hindi nagbabayad matapos magpakarga. Kasunod ito ng isinagawang investigasyon ng LTO Intelligence and Investigation Division, kung saan lumalabas na pinaglalaroan ng vlogger ang kanyang matandang empleyado sa pamamagitan ng naturang content. Ayon sa panig ni Florida, hindi isang gasoline attendant ang makikitang humabol sa kanya, kundi isa rin umanong vlogger at tauhan nito. Siya raw ay si Tyson, kung kaya ang naturang video ay para lamang daw sa content sa social media. Giit naman ni LTO Chief Asek Lacanilao, kahit pa prank o para lamang sa content ito, hindi dapat paglaruan ng naturang empleyado at hindi tamang paghabulin ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Dagdag pa nito, hindi nakatutuwa at lalong hindi ito dapat tularan dahil ang paggamit ng sasakyan ay may kaakibat na pananagutan na gamitin ito ng may paggalang sa kapwa at sa batas. Samantala, inatasan na ang driver ng naturang sasakyan na isuko na ang kanyang lisensya at kasalukuyan itong nasa ilalim ng 90 days preventive suspension habang isinasa ilalim na rin sa alarm status ang naturang sasakyan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, hawak niya ang Holy Beat. Isa lamang yan sa mga nakatutuwang komento mula sa Pinoy netizens sa isang pari na nagpamalas ng talento sa massive rave sa Buenos Aires sa Argentina bilang tribute sa death anniversary ni Pope Francis. Ang mga detalye alamin sa report ni Mika Ariar. Hindi na sikreto sa publiko na ang Pilipinas ay isang religious na bansa. Kaya't maraming church traditions ang kinagisnan ng bawat Pinoy. Ngunit, isang kakaibang paraan ng paglilingkod ang ipinamalas ng isang pari sa Buenos Aires, Argentina dahil siya ay mas kilala na rin bilang DJ Priest.
Nag-viral si Father Guillermo Peixoto dahil sa pagpapamalas niya ng electronic dance music sa isang simbahan sa Portugal. Ayon kay DJ Priest, ginawa na ito para magbigay pag-asa at maghatid ng positibong mensahe sa mga tao. Kaya naman nitong April 18 ay ibinahagi niya ang kanyang talento sa isang massive rave sa Buenos Aires bilang tribute sa death anniversary ni Pope Francis. Ang nasabing event ay dinaluhan ng libo-libong tao kung saan pinagsama ang pananampalataya at makabagong musika. Maririnig rin ang techno remix ng Super Mario soundtrack at Ameno kasabay ng mga mensahe at salita ni Pope Francis sa naturang act. Inilarawan ito na parang isang festival na may halong espiritual na diwa kung saan ang musika ay maaaring maging daan upang mapalapit ang mga tao sa simbahan. Inilarawan ito na parang isang festival na may halong espiritual na diwa kung saan ang musika ay maaaring maging daan upang mapalapit ang mga tao sa simbahan. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ayar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa ating susunod na kwento, siguradong karamihan sa atin ay pamilyar sa tragic love story ni Jack and Rose mula sa pelikulang Titanic, ang 1997 film na hango sa totoong istorya ng paglubog ng RMS Titanic noong taong 1912. At kamakailan, muli na naman itong naging laman ng balita matapos maibenta ang isang life jacket mula sa isang first-class passenger ng naturang barko sa halagang 54 million pesos. Narito ang report ni Millie Borja. Isang life jacket na ginamit ng pasahero ng RMS Titanic habang tumatakas sa paglubog nito ang naibenta sa auction sa halagang 670,000 pounds o tinatayang 53.9 million pesos. Ang naturang flotation device ay pag-aari ni Laura Mabel Francatelli, isang first-class passenger na nakaligtas sa trahedya. May pirma niya rin ito at ng iba pang survivors mula sa iisang lifeboat. Ito ang naging pangunahing item sa auction ng Henry Aldridge and Sons sa England at nabili ng isang hindi pinangalanang bidder sa telepono, lampas sa inaasahang halaga na 250,000 hanggang 350,000 pounds. Samantala, isang seat cushion mula sa lifeboat ng Titanic ang naibenta rin sa halagang 390,000 pounds o mahigit 31 million pesos na binili ng mga may-ari ng Titanic Museum sa Estados Unidos. Ayon sa auctioneer na si Andrew Aldridge, patuloy ang pagtaas ng interes ng publiko sa kasaysayan ng Titanic. Noong April 15, 1912, lumubog ang Titanic matapos bumangga sa iceberg sa karagatan malapit sa Newfoundland habang nasa maiden voyage mula England patungong New York. Humigit kumulang 1,500 katao ang nasawi mula sa mahigit 2,200 pasahero at crew. Si Francatelli ay kabilang sa mga nakaligtas sakay ng lifeboat number 1, kasama ang kanyang employer na si Lucy Duff Gordon at ang asawa nitong si Cosmo Duff Gordon. Ang naturang lifeboat ay naging kontrobersyal dahil 12 lamang ang sakay nito, kahit kaya nitong magdala ng hanggang 40 katao at hindi ito bumalik upang sumagip ng iba pang survivors. Sa ngayon, nananatiling isa ang Titanic sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan na patuloy na nagbibigay ng interes sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, hindi siya kilalang hayop at hindi rin isang dinosaur, ngunit ngayon lang ito nadiskubre matapos ang halos 230 milyong taon. Natagpuan kasi sa Brazil ang fossil na isang bagong tuklas na uri ng reptile. Kung ano yan, panoorin sa report ni James Galange. Mga researcher mula Federal University of Santa Maria sa Brazil ang panibagong species ng reptile na nabuhay 230 bilyong taon nang nakaraan o ang Triassic period. Ito ay ang Venturaptor gasney na mayroong bird-like beak tulad ng sa mga parrot at claw-like claws naman para ihanay sa iba pang mga nadiskubreng rhinoceros species sa Brazil. Natagpuan ito sa isang fossil site sa southern state ng Rio Grande do Sul kung saan din nadiskubre ang iba pang mga prehistoric fossil fuels na mga nakalipas na taon. Kabilang na dyan ang Herrerasauridae dinosaur at Condawax paraicensis na nadiskubre noong 2024. Samantala, ang pagtuklas naman ng mga ito ay ginagamit bilang ebidensya ng mga researcher para alamin ang buhay ng mga living creature noong piniwalang isa pa ang landmass ng mundo o ang tinatawag na Pangea. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At sa ating trending showbiz balita, attention VIPs! Ihanda ng mga wallet at ipon dahil inanunsyo na ng legendary K-pop group na Big Bang kung kailan aarangkada ang kanilang 20th anniversary world tour. At balikan ang pagpapasiklab ng ilang OPM acts sa ASEAN Korea Music Festival na ginanap sa The Big Dome. Narito ang report ni Showbiz Angel. From Bangchala to the world. Matapos ang pagpapasiklab ni na G-Dragon, Taeyang at Desong sa Coachella Valley Music and Arts Festival, kasado na sa August ang much-awaited world tour ng legendary K-pop group na Big Bang. Ito ay bilang pagdiriwang ng Fantastic Baby hitmakers sa kanilang 20th anniversary. Chinese anniversary world tour will begin this August. It's gonna be crazy, no doubt. Gotta love it for sure. So do not miss out. At highlight din ng show para sa VIPs nang marinig pa rin ang boses ng former Big Bang member na si T.O.P. sa kantang Still Life. Kung OPM naman ang pag-uusapan, ginanap sa The Big Dome ang ASEAN Korea Festival of Round Festival 2026 nitong weekend, kung saan representative ng bansa ang award-winning folk pop band na Ben & Ben, multo hitmakers na Cup of Joe, nang harana rin ng singer-songwriter na si TJ Monterde, habang hashtag P-pop represent naman ang Horizon, Kaya at First One. Samantala, kabilang nga rin sa mga nag-perform ang Indonesian singer na si Pamungkas. Bukod naman sa pagiging performer, nag-host din ng event ang Korean artist na si 10cm kasama si Gabby Garcia. At nagbalik Pinas din ang Thai alternative trio na Tilly Birds. Ang banda at ang Ben & Ben muling ang nagkasama matapos ang kanilang collab sa kantang Heaven. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.